Nag-anunsyo ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na babawasan nito ang water pressure sa mga bahay sa Abril dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin live ang manager ng Water and Sewerage Department ng MWSS, si Engineer Patrick James Dizon. Magandang umaga po, Engineer. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Ay, magandang umaga, Maris, at salamat po sa pag-imbita po sa MWSS. Alright, una po sa lahat, Engineer, linawin ko lang po, pressure po ng tubig ang babawasan, hindi po yung water allocation. Opo, tama, Maris, hindi po nabawasan po yung ating allocation po na nanggagaling sa Angat Dam, at lilinawin din po natin na hindi po mawawalan po ng tubig yung ating po mga customers. So babawasan lamang po natin yung lakas o pressure po ng tubig. So itong pagbabawas po sa water pressure po sa ating mga kabahayan ay tinatawag po nating pressure management measures po. So ito yung mga estratehiya po natin para po i-manage po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam. Ano po yung lugar na maapektuhan? Opo, actually sa ngayon, Maris, ay itong mga lugar po na nasa matataas po na lugar. So sa pagbabawas po natin ng pressure po, ay hihina lamang po yung ating tubig po during the off-peak hours po. At araw-araw po ba yung pagbabawas ng water pressure o may particular na oras kayo? Ito yung mga oras, Maris, na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga na kung saan po ay mahina po yung utilization po ng tubig po natin. So ginagawa po natin ito, Maris, para po i-manage po yung ating tubig po na nanggagaling sa Angat Dam at ma-catch po natin yung mga losses po sa ating mga sistema. Alright, sa tingin po ninyo sapat na po itong pagbabawas ng water pressure para ma-manage natin yung kakaunting supply ng tubig. Ngayon pong may El Nino tayo, umiira lang El Nino. Maris, kami naman po sa Angat Technical Working Group po, kasama po yung lahat po ng mga ahensya po ng gobyerno na nagmamanage po ng Angat Dam ay patuloy po na nagko-coordinate para i-manage po ng mabuti itong ating Angat Dam. So sa tingin naman namin, Maris, sa ginagawang inisyatibo po ito ay makakatulong po ito para maibsan po natin yung epekto ng El Nino. At ngayong hindi pa po tapos ang El Nino, ano pong balak ng MWSS lalo na patuloy na bumababa ang water level sa Angat Dam? Meron pa po ba tayong mga karagdagang hakbang na pwedeng gawin at ano po ba yung worst case scenario na inyo pong nakikita? Sa ngayon, Maris, ay nasa 200.72 meters na po yung ating Angat Reservoir. So simula nung nag-umpisa itong taon na to ay nasa 17 centimeter na po yung binabagsak po ng ating reservoir kada araw. Pero gusto ko lang din pong ipaalam po para maunawaan po ng ating kababayan na yung ating pong reservoir po specifically sa ating Angat Dam ay normal naman po talagang bumaba po yan mula January hanggang June po merong mang El Nino o wala. At dahil nga po may pronouncement na din po yung ating pong pag-asa na magkakaroon na po ng tinatawag po na La Nina at nag-uumpisa na nga po ito, mag-uumpisa po ito ditong second half of this year ay paakyat na din po yung ating pong tubig sa reservoir mula July hanggang December. So itong buwan na to base po sa ating historical records ay ma-experience po natin yung pag-uulan po sa ating mga watersheds. So at least sa ngayon, hihintayin na lang natin, hindi natin kailangan makipag-ugnayan sa DNR para sa mga cloud seeding activities sa AFP? Actually, Maris, ay kami po na-coordinate po sa pag-asa po at ang ating Philippine Air Force po kung may feasible po na magkanda po ng cloud seeding. So kami naman po sa WSS ready naman po to deploy po yung ating po mga cloud seeding parameters. At ihabol ko na lang po, may mga bagong water resources ba na planong buksan? Actually, Maris, sa ngayon ay nakapag-implement na tayo ng mga additional water sources. Itong mga proyekto na to ay naumpisan na po natin. Simula pa po nung nakarang taon at ngayon ay unti-unti na rin po natin po itong natatapos. Actually, yung iba nga po doon, Maris, ay ready to operate na din po ngayong summer. So 3 bagong planta na po yung naitayo po natin sa Laguna Lake, 2 sa Muntinlupa at 1 sa may Pakil, Laguna po na mayroong total capacity na around 200 million liters per day. So kahapon nga po ayon nga po sa report kanina ay nakapag-inaugurate na po kami ng isa pa pong additional planta, modular water treatment plant po na kaya pong mag-treat po ng tubig na nanggagaling sa Laguna Lake. Alright, saktong-sakto yan sa nararanasan natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa ibinigay niyo po sa aming impormasyon. Engineer Patrick James Dizon ng MWSS. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga
kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.